Hello, para sa ngayong hapon na to mga kaibigan, game number 3 na tayo sa wakas. At least natin na Your tayo team Evos is SG versus Claw Esports. Kami pa rin maging shoutcaster niyo for this game. Ako nga pala si Jesus, together with me is Kuya Earl. Yun, dali mga kaibigan, pasensya na't kayo nagantay. Kami rin naman nagantay kasi gusto na namin makita kung sino yung mananalo dito eh. Diba? Siyempre, Your kaabang-abang team yung mga is pinakita nila. Recap muna tayo ha. Game number 1, Evos SG kumuha sila Your ng Hilda. team is picking. Game number 2, Claw Esports kumuha sila ng Balmond. Sa game number 3, sino yung makikita natin kukuhanin ng both teams na talagang mag-MVP or tatatak sa kanila dito sa ating game number 3. Naku, pwede yan. Kuya Earl. Alucard. Pwede nga dito. Nako, pagka ito... Uy, tingnan mo naman. PNK. PNK lang. Relax lang for this Claw Esports. Ito, yung Claw Esports nagpakitang gilas na nung game number 2. Hindi nyo daw sila umaga pwedeng mamain basta-basta. Pangapalag din naman. Hindi pwedeng kampana lang yung alaban. So, ngayon, Your team is picking. nakahalataan na sila na, uy, wait, teka lang, pumapalag yung Claw Forza. Esports. And that's gonna be the very first win ng Claw Esports, by the way. Besides, nung nanalo sila via disqualification nung Alas Gaming. So, Ay, oo. wala pala yun. ngayon pa lang yung laban nila na talagang Your nakita team natin. is Kanina, picking. yung game number 2 pa lang, ikaw na nilang panalo. Kasi kahapon, may laban din sila, pero na-allan nga lang. Oo, yun yung day number 1. Oo. So, talagang eto na yung makikita natin yung galaw ng Claw Esports. Sino nga bang mananalo? Evos SG o Claw Esports? Pero first 3 Your picks ng Claw team is Esports, banning. Kunat talagang nandun. Yung tatlong picks sila, makunat na yan Oo. for the Claw ha. So, possible yung dalawang kukuhanin dito ng Claw is isang support or isang mage and isang assassin. Yun na yung nakadepende sa kanila. Kasi mga offlane sila is already secured din. So, kung sino man yung gusto pa nilang anuhan dito. Pero Lancelot team ang kanilang is naman. banning. Parang nga naman walang core din dito yung Evos SG kung sakasakali man. Your team is picking. Pambitawan na lang din dito. Yung damage output ngayon ng Evos SG, di pa natin alam kung saan nila uunin. Pero so far, for Claw Esports, ako, Louie, okay din yan. Lock na nila yan. Louie yan, Louie. Oh. Kasi ang magsisilbing tank nila yung yung aso ni Popol eh. Oo, yan yung magsisilbing tank nila eh. Evos SG, feeling ko maghaharit to. Feeling ko lang may harit na ilalabas. Baka lang kasi yun lang yung pagkukuha nila ng damage or mag-marksman sila. Ayun yun na lang yung kung magwa-YSS uli sila dito kasi hindi pa naman nababan eh. Pwede. Yun na lang yung pagpipilian nila. Or Hayabusa, okay din yan, Hayabusa. Pero medyo, Your risky. team is picking. Risky ang Hayabusa play dito kasi may PNK. Diba, alam naman natin na pag may aso dito si Popol, pag nag-shadow kill ka, hindi mo matatanggap yung pure damage. Oo. Diba? Magkakapalitan kayo nung aso. Exactly. Kuya Earth, eto na, mga kaibigan. So, for this, Karina, ayun, Hellbird. Hellcurt, yes. Okay ang Hellcurt. Kasi skill dependent eh. Skill dependent din yung yung Evos SG, lalo na may Farsa sila. Siyempre, pag nag-Feather Airstrike ka, paano nga naman pag Hellcurt. nabulag ka? Diba? Tapos hindi mo pa alam kung saan manggagaling yung tropa ng Claw kasi meron silang panggulat na time space warp coming from Louie. Tapos may unstoppable force pa dito yung isa. Si Joehead, tapos may kupa pa to si Popol na talaga namang kungat ngat, may bibigay talaga na damage yan para sa kanya. Mga palag din, hindi papatalo syempre mga kaibigan. So, yun natin mga kaibigan for this Evos Esports. So far, parehas maganda. Tulad ng sabi ni Nervino, talaga nga hindi papatalo din. And for Evos SG as well, Claw Esports mo ang pagdating sa damage output. Yun nga lang, medyo malalambot nga lang ang hero dito ng Claw Esports. Pero other than that, hindi naman din nila problema yun because they have Kupa. Yung aso mismo yung tatangke nung damage output dito. Wag lang silang papaset sa Kufra. Kasi pag nasetan sila ng Kufra, matik deleted yan. Merong may Farsa, may Hayabusa, may X-Borg. Doon sila madadali. Pero as long as di sila masetan ng Kufra together, goods to. Magandang kalalabasan. Assassin, no? Oo. Oo. Welcome to Ma-deform nga naman yung rotation na gusto nilang gawin. Pero ito na yung game number 3 mga kaibigan. Evos SG sa blue side, red side naman ng Claw. Echo dito para sa kanyang Thams, DJ naman sa PNK. Gina for the Joehead, KSO for the Louie, and Loser Kid para sa kanyang Hellcurt. At para naman dito sa kabilang banda, ladies and gentlemen, for Evos SG,
Aeon naman dito for this Kufra, JPL naman for this Farsa, Soul for Cho, Potato naman for Xborg, Pokemon for the Hayabusa. Yun. Ito na, medyo maagang clear, tas kuha agad. Hindi, kala ko mag-engage agad yung tropa ng Claw Esports kasi na-clear nila na mabilis yun eh. Di ba? Pero mukhang hindi nila uunahin ang mga dapat unahin. Kailangan nilang kumuha muna ng objectives para sa kanila. Kasi pag nalugi si Hellcurt ng early stage, mahirap para sa kanyang bumawi. Hindi naman siya naka-bounty. Di ba? Parang sila naka-killing spree dito ni Pokemon. Sa true. So, kailangan dito, ingat-ingat muna sa early stage ng game. Alam naman natin, kapag naka-funnel lang isang hero, pag namatay yan, ang hirap bumawi. So far, real talk lang yan, mga bestie. So, kailangan doble o triple ingat ang gawin nila dito. And for this, halos ilang minion wave na lang din ang kailangan ng bawat isa pag level 4 na. Pero naka-funnel Hellcurt, bihira lang din naman to. Ayun na. No, Bouncing ball agad. Ayun na nga, bouncing ball. Pero medyo madali pa nga makatakas para sa kanya eh. Madali talaga makatakas ngayon sa Cupra, hindi na katulad ng dati. Pero paunahan lang mag-level 4 to. Pero si Soul, laban kay Gina, medyo maganda pala yung laban dito, mga kaibigan. Talagang bakbakan. Hindi na big deal ngayon yung bouncing ball. Ang big deal na lang yung Tyrant's Revenge eh, no? Hindi ayun, yun. Yung setup. Yung setup na lang. Pero yung bouncing ball, nako. Sabagay, kasi talagang nakalimutan na yung mga ibang hero dahil dito sa Kufra na to ibang tank eh. Pero yun na nga, naku po, pasok in lang din naman si Jaina doon. First blood has been taken by Evos ST. Kagad real quick with the first 1 minute and 49 seconds. Ayun din, maganda pag ginagamit ng Kufra yung mga bushes dito, pero papasok lang naman si Loser Kid. Ayun. Oh, shadow kill na ibigay! Kahit pinatay yung ilaw, mga kaibigan, inabigyan pa rin apat kalaban ng isa. KSO will go down, flicker in para sa dalawang players dito ng Evos SG. 3-0 agad. 2 minutes and 10 seconds in our game time. Yep. And for this, mga kaibigan, 2 minutes and 13 seconds on that game time. Mabilis kaagad naman ngayon ang pinapakita ng Evos SG. So papakita yata nila sa atin dito na wait lang, nakampante lang kami ng game 2 pero hindi pa rin kayo mananalo sa amin. Yata ang papakita din ng Evos SG. And for Claw Esports naman, nakaisa na sila for Evos SG. Kailangan, wag na nilang sayangin yung effort na yun. Ando dun eh. 1 win away na lang, mapapatunayan nila na they are ahead. Uy, ayun lang. Hindi natin Off-cam kill. Nakita na siguro. Nabigay yung Way of the Dragon doon, mga sir, kasi nawalan ng kulay green si Sol doon sa kanyang icon doon. So, ibig sabihin, pag may green sa mga gilid-gilid, ibig sabihin may ultimate sila. Pero speaking of, mukhang nabigyan si KSO, vacuum din naman. Pero si Loser dito, wala nababurst. Mukhang hindi tumama halos lahat ng damage siya para doon. Pero eto na nga si Paring Potato, nagpadilim pa nga si Hellcurt. Last Insanity, pinutok pa. Tamaan nga ba? Flicker in para sa kanya. And ensuring that kill for Potato. Nagbalat ng patatas talaga yung mga tropa. Pero eto na si Paring PNK ngat yung isa. Triple kill para dito kay Echo. Mga besties, pero yun nga lang, ayun, sa top lane, si Soul naman versus Jaina, laban lang din. Okay, yung pinapakita dito ni Potato, ang laki ng naging trade niya din doon, nalibang yung yung Claw Esports for that Xborg, and there's a post request for PNK naman on the side of Claw Esports. Yun. No? Ito kasi mahirap sa Claw. Pag yung Hellcurt, alam naman nating Hellcurt, damage is damage, talaga, damage is real, kumbaga, pagka pumasok si Hellcurt. Ang problema, paano siya makaka-out? Yun lang kasi pag pumasok siya, siya pa yung core. Siya yung inaasahan na damage. Pag pumasok siya, kailangan mamumulis na lang siya, hindi siya yung mag-i-engage to a team fight. Kasi pag siya yung nag-engage to a team fight, tas hindi niya napatay, yung gusto niyang patayin, matik siya dun, sir. Kasi may shadow kill to siya mas maraming chance ang makawala tong ninja na to eh. May shadow kill yan, may quad shadow yan. Diba? 3 kwadrado yung pwede niyang anuhan. Yung bawat sulok, kaya talagang pwede niyang puntahan dito and marami siyang pandodge kung sakasakali man. So, mahirap talaga for the Claw Esports na makatuloy-tuloy. Depende na lang kung malakas talaga yung dalawang offlane nila. Doon na lang magdedepende yun. Doon na lang muna sila aasa din. Sa bagay, for Echo naman dito, which is an offlane thumbs, 3-0 ang kanyang score kompleto sa Ricardo's. 100% kill participation pa siya dito. On the other side naman, Evos SG, si Potato, grabe pa rin din mang micro, no? Napansin nyo naman din kanina, talagang hindi magpapapatay ng walang madadamay. Pero for Soul, ayun, 2-0-1 din ang kanyang chow. Masakit-sakit to pagka nagka-item. Kahit BOD, endless battle lang ang chow. Kahit Heptasis nga lang eh. Heptasis lang, basta naka-high and dry ka, matik yan. Talagang may mabibigyan ka dyan. Pero medyo masakit nga naman pagka dalawa yung kalaban mo and PNK pa yung isa. Pero babackup na rin naman yung tropa nila dito. So Kufra naghahanap ng tamang pagkakataon para makakita ng butas for the Claw Esports. Habang kumukuha na naman sila ng another objective dito, it's a fake ultimate
coming from Dalui. Pero bottom lane, mukhang objective na lang yung gusto nilang kuhanin dito. Ito na nga, yung nakakuha ang item ni Soul. Ayun, Yun, shadow naku po, kill, oh. grabe, kulang pa, hindi pa nga tapos yung shadow kill doon, patay na kagad. Oo. Yung Luyi doon, ladies and gentlemen, pero ito, di pa rin Last papatalo. Insanity. Pasok lang din naman, last insanity, pasok na double kill para sa isang Hayabusa. Naka-tower lock nga lang din naman sa kanya, papasok, Ares, babalik, Triple kill lalaban pa nga. kay Jaina, mga kaibigan, but Jaina trying to escape for that clash. Hindi makakawala. Hindi na makaka-triple kill din si Pokemon natin doon. Good performance for this Hayabusa. 4-0. Iba-iba. Lupit, Iba ang kanyang mga Lupetsu. movement skills. Talaga namang pinapakitaan yung mga dance skills dito. Pero Echo, mukhang nanganganib sa dalawang players. JPL at Ayon, samahan mo pa ng isang Pokemon dito sa bottom lane, mga kaibigan. Nabigyan, Shadow Kill kanyang ikinasa. And mukhang mapapatay pa nga ni Farsa yung isa sa bottom lane. So, Echo will go down. 3-1-0 na ang kanyang score. Nabibigyan na. Nakaramdam na si Pokemon na teka, medyo sumasakit na yung thumbs. Pagbigyan natin kahit isang beses. Oo nga, tama. So, for this mga bestie wap, talagang agresibo ngayon ng Evos SG. Gusto nila pakita na sa amin tong laron to, no? Naka-isa lang kayo pero hindi para manalo. And for Claw Esports naman, they're left behind. Makikita nyo naman, 2K gold in favor of Evos SG. Tower destroyed, lamang din ang Evos SG pagdating natin sa gold, ganun, pati sa killing score na, mahirap-hirap nga to. Paano pa pagka tumaba si Pokemon dito, 4-0. Tama ka dyan. Speaking of, mukhang mag-engage to teamfight na naman yung Claw Esports dito kasi nakaramdam si Echo na may kalaban. Pero kompleto na yung tropa ng Claw, para nga naman hindi makuha yung mga objectives dito ng tropa. Pero kasi ang mahirap din, katulad sinabi ko sa inyo guys, pag pumasok yung Hellcurt, wala nang pang-out yan eh. So kailangan mamumulis lang siya. Yun lang yung kailangan niya gawin. Hindi katulad nung Hayabusa na pwede siyang bumalik-balik kung kailan niya gusto. May pang-out siya, may pang-in siya. So may pang-dodge pa siya sa mga skills dito. Pero yan, naibigay na yung yung Dark Knight Force dito. So wala nang pagkakataon yung Claw Esports mag-engage to teamfight kasi malulugi na naman sila. Diba? So, talagang kakaiba nga naman talaga. Speaking of, nabigyan na naman, show yung nakapatay and mukhang meron pang isa. Pasok lang naman si Lucer Kid dito na burst down. Yaban niya si paring Soul. Hindi, Wave the Dragon na ibigay. Ako po, ayan na naman ang laban, mga kaibigan. Si Ayon dito, tatalbog na lang parang bola. Pero Feather Airstrike kanyang ibigay. Walang buhay, mamumulis pa. Ayun, double kill kay Hayabusa, mga best. Simpleng tulad Ninja. mo, simpleng pasok lang din naman dito para kay Hayabusa, easy double kill. Good sacrifice na rin yun para kay Soul. Kasi dalawa naman yung kapalit at yung kill napunta pa dun kay Hayabusa, which is si Pokemon. 6-0-1 ngayon, sobrang sasakit na to 47 minutes. Pwede ng pwede. Tuloy yung pera dito ng ng Evos SG. Oo. Tsaka katulad sinabi ko sa inyo, ang laki ng chance na makatakas ni Pokemon every single time na magkakaroon ng clash or gagangbangin man siya. Napakalaking chance niya and mabilis umikot si JPL. So talagang comment para sa kanya. Patay na naman si Echo. Nabigyan. Anong nangyari doon? Bakit ang May lalambot bottom lane ng direct, ang lalambot talaga ng Claw Esports, Kuya Erperto sa bottom lane. Opo, there's gonna be 1v1 on with the great one, Loser Kid Bakit yun? X na takakas talaga naman against Soul. Kuya Cho, lalabanan pa yata din. Pero hindi. Sa middle lane naman tayo dito. Gusto bumasag ng tier 3 tower but siya no. So si Aeon lang, napatay pala doon. That's an off-cam kill for that sa middle lane. Siguro napaasim si si Kufra, no? Oo, napasim ng bahagya. Oo. Pero post request na naman tayo for the team Claw Esports. So, ang hirap ng lineup nila ngayon eh. Hindi, nakikita niyo naman siguro na lamang talaga yung Evos SG pagdating sa lineup plus dun sa rotation nila and yung mga towers dito, isa pa lang yung nababasag dun pa sa bottom lane. And si Soul, hindi na rin biro, kaya niya na makapag 1v1 dun sa core ng Claw eh. Si Hellcurt, 'di ba? Isipin mo, nababurst damage na ng Hellcurt yun pero hindi pa rin siya napapatay. So, kailangan mag-ingat talaga niyan kasi pag nawala yung Hellcurt, wala nang damage dito yung Claw. Exactly. So, kailangan si Loser Kid X dito maging super loser na naman siya para makita na naman natin yung potential. Katulad ng game number 2, yung Lancelot niya talagang standout, shine bright like a diamond, pero this time game number 3 na kung kailan kailangan siya. Doon pa siya hindi nga masyado nararamdaman, Kuya Herb. Yung Lancelot kasi may pang-in-out. Ito kasi pang-in lang, wala nang pang-out. Speaking of, tiga mo, Ayun, sigurado, shadow kill, bigay. O, patay namin. Ate, Minto na lang kabilis eh. Kailangan dito yung first skill ni Hellcurt. Huwag mong gagamitin basta-basta. Yun yung pinaka-tip, number 1 tip para sa Silence mga mo na lang Hellcurt. sa Haya. Oo, huwag mong gagamitin basta-basta yung
yung first skill ng ng Hellcurt. Unless may flicker ka kung gusto mo, 'di ba? Pero pag Ito, patay to si Echo, sigurado. Pag nabigyan yan, May knock kasama pa. Way of the Dragon, ibinigay. Tingnan natin kung makakapatay. Pero tingnan natin si parang Echo, nabigyan pa rin talaga ni Pokemon. Ano ba item ni Pokemon? ito pa, lalaban pa. Ano Ayun, may Tyrant Meron Rage pang pa isa. doon sa kabilang banda si Kuya Aeon. 3-in-1 plus 1, happy ang kaarawan. Si Jai na doon, patay na din naman. That's gonna be the third kill ba? ng Evos SG. Another one for the fourth time ganda. around. TJ has been taken down as well. Naku po, eto na yung panlima sana. Pero kung tutusin, 5 na ang death. Kaabuhay lang din naman neto ni Kuya Hellcurt natin. Uwi muna ako. Ako lang mag-isa buhay Relax lang ako dito sa Oo. base. Teka lang. Mahirap yun kasi yung Hayabusa, 7.6k na, may endless Taba, battle na, Heptasis, Raptors Machete, at pa-BOD na. So hindi na rin biro kasi isipin mo yung pera nung Hellcurt 2, Heptasis pa lang yung nabubuo. So, yes, kaya niya yung iba. Pero pag nakatapat niya yung Hayabusa, 1-on-1 sila, matik GG siya dyan pre. Diba? Mahirapan siya kasi may shadow kill yun eh. Sa Yung mag-BOD pa. mga ultimate pre, may mga ultimate pre na mahihit mo din yung kalaban. Oo. Dun sa shadow kill pre, malabo talaga. Napakalabo. Di mo mahit yung kalaban mo. Oh. Oo. Speaking of, patay na naman dito sa bottom lane. Di mo na nga ma-hit, di mo pa makita, di ba? Ayun! Talagang napakahirap kalaban. Invulnerable, kumbaga. And for that, Oo. first Lord of Our Game, kinuha na agad as early as 9 minutes and 40 seconds. Pa lang yun, kinuha na agad ng Evos SG. Hindi na kailangan na ipa-enhance Lord pa. Talagang as early as possible. Tapusin kunin agad. na. Oh, ito pa, another one. Ayun, Yatapi Baller, si Jai na dun. For the Dali, blue sir. hit, Yatap. No. Dali, Yatapi ballers na talaga. Tapos may Ice Wind pa to si Potato. Oo. Grabe, pasmado talaga yung matatamaan niya ng Last Insanity, sigurado. Oo, eto na mga kaibigan, babasag na lang din ng tier 3 tower. Eto na naman din, Dark Knight Falls ginamit na. Pero pasok na din naman ang Last Insanity para kay Potato para balatan sila dito. Pero yung damage output, wala pa din patay si Pokemon. Hayabusa has been taken down, lalaban, Naku! loser kid, Exeton. Naku po, Yatapi Waller. Nabigyan. Uy, pero Meron pa. Si tamang paring push Joe. lang, tamang push lang muna. Op, Knock-up, sir. No. Knock-up Wave the Dragon na ibigay dito sa Oh, bottom lane sa no, mid lane, no. mga kaibigan. Talaga namang oh no, ang kanilang Oh. masasabi dahil pabalik na nga ba ang tropa ng Claw. Bukang eto na si paring Echo, lalaban naman sa dalawa pero Last Insanity na ibigay na. Dali Kill! naman, mga Ayun! beses. Boom! Ayun pa. Pero ito na, lalaban pa din. Hindi pa tapos ang boxing. Si Potato dito. Di na nga siya pinansin, no? Wait lang. Objective wins games. Kung Objective ayaw, na. niyong dumepensa, edi tapusin kayo yung laban. Pero yun nga lang, wala. Super Kariton. Oh, Super Kariton is Hindi nga lang moving, ganun yung mga damage kaibigan. niya. Oop. Up, Siguro up, kung tinower lock niya pala yun, tapos na, no? Tapos. Ayun, no? Tapos ang Ayun, Mobile no? Ilang Legends. hits na lang, oh. Sayang, no? Kung yung pinang-minion wave clear niya kanina dun sa mid, pinaghampas niya sa, sa base. Eh di tapos ang boxing nagkataon kahit 3 hits lang yun sabay alis. Pero magandang ginawa ng Claw Esports, natanggal agad nila yung Hayabusa. Kaso ang problema, Oo. hindi lang Hayabusa yung may damage, pati Oo. yung Chow. Yun Cho, yung Halos export. lahat. Oo, para sa talagang hindi papalugi ang Evos SG, meron sa sobrang na rin kasi, sobrang dominante na nila nung game number 3. Pati yung mga support heroes nila, nagka-damage na, Totoo. na. Oo. Speaking of, ito na naman, yung Hellcurt medyo napaaga yung pag-dive niya doon, mga kaibigan, ha? Oo, Nako, ito pa. atik Another na one. naman. Napano na lang din. Another one. Napa Dark Knight Falls na lang, may sticker pang kasama, pero eto na, si KSO trying to sorry, Ken. escape, patay lang Oy, din naman, si Joe! another 2, yun nga lang mga kaibigan, di natin Diretso napansin, ni Sol. for that ni Rekta na agad ni Kuya Cho natin, for that game number 3, well, congratulations, Evos SG. No. Atik, sir, talagang diniretso ni Soul. Hmm? Wala na siyang pakialam kahit may minions o wala. Oo. Nirekta niya na yung laban, nakamalipik. Hindi pala siya nakamalipik. Pero sapat na yung damage niya para matapos yung larong yun. So parang napakadali nun para sa Evos Legends, Evos SG. And nakita naman natin dito kung gaano naging ka-effective yung isang Hayabusa pick nila. 11-1-3. Yung Hellcurt nilang Claw Esports medyo left behind with the 0-5-6. Pero well played pa rin for the both teams. Exactly. So, for that, well, pakaganda ng laban na pinakita sa dito. Inabot tayo ng game number 3 pero worth it naman. Evos SG was able to take down Claw Esports for this first series ng ating Mighty International Championship ngayong araw na to. Next game, ladies and gents, nako, isang magandang laban din ang ating matutunan. That's gonna be a battle between Onyx PH, nako, Philippines represent pala to, versus TCN Alpha. So, tingnan natin mga kaibigan, this time kailangan manalo ng Onyx PH dahil this is a lower bracket match na malalaman natin sa aming pagbabalik. Kami pa rin naging shoutcaster niya. Happy Tandem nga pala ako, si Kuya Zeus, together with Kuya We'll be right back after a quick break. Peace. Peace out.